Hello, Mamshi! Good morning! Ang pag-uusapan natin dito is pag-uusapan natin dito is tungkol sa CS ko. Nung pumunta ako doon sa hospital ng East Avenue. So before that, like, share, and click the bell button and subscribe para magiging updated kayo sa susunod na mga videos ko. Tara na, umpisa na tayo. Guys, ano nga ba ang CS? Ang CS is yung baby na hindi makakalabas sa ari natin. At doon siya sa ating tiyan ipapalabas. Yun. Ngayon, yung nagiging experience ko, based on my experience na yung baby ko is ang sobrang laki niya. Hindi siya makakalabas sa akin. Kaya, nag-decide ako na magpapasilas. So, number 1, ang nagiging ko doon, story is nag-start ako nag-labor nung 10:45 ng umaga. 10:45 ng umaga is may dugo na lumabas sa akin. Pero, hindi masakit ang tiyan ko. Wala lang. Parang ganun. May-CR ako. Wala mang sumasakit. Pero, may dugo. Ngayon, mga alas 12 na. Natulog pa rin ako. Hindi ako nananghalian. At pagkatapos nun, nag-CR uli ako. Punta ako sa CR. At may nakita akong dugo doon sa CR, sa mismong toilet, na ang daming dugo. So natatakot ako. Sabi ko, baka na ano yung ulo ng anak ko. Kasi sinipa-sipa ko yung asawa ko. Kasi nagpapasaway. Pero sa sobrang galit ko lang yun. At nawawala naman kagad. So, nung nakita ko nga ang daming dugo, yun ang naisip ko. So, sinabi ko doon sa asawa ko na sabi ko, "Be, ang daming dugo doon sa toilet." Sabi niya, "Oh, sige, magbihis ka na, dadalhin na kita sa hospital. Baka ano na yun." Sabi niya, "Baka manganganak ka na." Tapos, yun, hindi nagtagal. Pumunta akong CR, naligo, nagbihis, pero yung mga gamit namin is naka-ready na yun. Pagkatapos, nung naka-ready na yung mga gamit, yung nanay ko is wala dito. Nasa work siya. Doon siya sa Cubao. Yung tinatrabahuan ko na shop. Sa Dress Up Passion. Hello, Dress Up Passion. Shout out. Char. Pero hindi pa ako makakabalik maka-work. Kasi nga, yung CS ko ay hindi pa gumaling. Ngayon mga mamshi, ang pag-uusapan natin is paano nga ako na CS, emergency CS. Nung ano na yun, mga 5 o'clock ata, in-interview na ako doon sa, yung pagpasok mo pa lang, ano bang tawag doon? Reception Oo. Tapos, yun, maraming proseso, pumunta doon sa ganyan, may sinulat, ganyan doon sa computer, yung hospital number, yan doon, yung ID ko, yun nandun, kung tama, pangalan, apelyido, ganun ganyan. So ngayon, pinakyat na ako sa taas, sa second floor, at sinabi doon na, "Ma'am, halika dito, upo ka." Upo na ako. Ngayon, interview ako ulit. Bini-BP, kinikilo, kinuha ng vital sign, kinuha ng temperature. Yun. Pagkatapos doon, hindi pa nagtatapos, is
pinapapasok na ako doon sa OB na room. Tapos doon nga yung OB ko na yung doktor, doon nga siya sa loob. Ngayon marami na siyang marami siyang tinatanong sa akin, sinasagot ko. Pinahiga na ako. Tapos ngayon kumuha siya ng gloves. Tapos inay-in niya na ako. Yun. So, binibilang niya kung kailan or ano ba dapat ako manganak. So, sabi niya, oo, tama daw is 38 weeks high. Sabi niya sa akin. So, mag 39 na siya. So, tamang-tama nga daw yung bilang. So, ngayon, nilagyan na ako ng ano tawag nito? Swero. Nilagyan na nila ako ng swero. Tapos, pero yung hindi pa nila pinapatulo. Pero may swero na ako. Yan. Maya-maya, kinuhaan ako ng dugo dito. Yun. Tapos, pinababa na ako doon sa hinigaan ko. Pinasakay ako ng wheelchair. Dinala ako doon sa operating room. Pagdating sa operating room, hindi pa ako nakapasok. Sa may pintuan pa lang ako. Sinabihan ako agad ng nurse na, ma'am, maligo ka before ka pumasok. So, sabi niya, tanggalin yung pustiso mo, kwintas, earrings, o ano ba yung dapat tanggalin, necklace, relo pala. Kwintas at saka necklace, mag-isa yun. Tsaka yung mga ipit, tatanggalin. Ayun. Ngayon, tinanggal na nga, pati yung damit ko, pante, lahat, tinanggal na lahat. Tsaka binigyan niya na ako ng lab gown. Ngayon, pinapasok na ako doon, at another na naman, question and answer, doon sa loob ng delivery room. Ngayon, nung nakapasok na ako doon sa delivery room, kumuha ulit yung isang doktor ng gloves. Hinayin niya ako at sabi niya malayo pa. So sabi niya sa akin, pwede ka pang matulog, mag-rest ka muna kasi malayo pa. Yun. Kaya sabi ko, okay. Pinipikit-pikit ko yung mata ko, pero yung swero is pinapatulo niya na. Maya-maya may pumunta na naman ng nurse doon at kinuhaan na naman ako ng chinecheck na naman yung heart ko, BP ko, tsaka yung vital sign ko. Pero normal naman lahat. So, pagka maya-maya, mga 2 oras na nakalipas, ayun, humilab na yung tiyan ko, dahan-dahan, mga alas 9 na ata yun ng gabi, humilab na yung tiyan ko, dahan-dahan siyang humilab. So wala lang yun, iniiri-iri ko kahit paano. Ngayon, nung hihinto yung hilab niya is pipikit ko yung mata ko. Pag pipikit ko yung mata ko, ang mangyayari is pagdating na naman ng laing nurse, may ilalagay na naman siya ng ang pahilab ng tiyan ko. First, mga ilang lagay ata siya, mga 5 ata yung lagay niya sa akin ng pampahilab. Yun, diretso yung hilab ng tiyan ko. Ang sobrang sakit. Hindi ko talaga kaya hanggang sa dumating ng anong oras na, alas 2. Yun, sobrang sakit na talaga. Hindi ko na talaga kaya. Sabi ko sa doktor, hindi ko na talaga kaya. Sabi niya sa akin, ma'am, wala ibang tutulong sa'yo kung hindi ikaw. Kasi, ikaw ang nagdadala ng baby mo. Sabi niya sa akin. So, wala akong magagawa. Kasi ako nga naman talaga. Diba? Alangan naman sila. So, ngayon, nung
ko na talaga kaya kasi ang sobrang sakit na. Kasi patakili rin ako, uurungin doon sa baba, at saka pabuka ka, paurungin sa taas. Tapos, sabi niya, hawak ka dito sa sangbakal, hawak ka dito. Saka i-ano mo yung dalawang paa mo magkabilaan para yan ang kukuha na ng lakas. Yung ginagawa ko. Pero wala pa rin, walang effect. So ngayon, may doktor na isa na lumapit sa akin. Tinabi mga sabi ko, mga 2:45 AM ng 2 na siya, 2. May 2. Sabi ko, Dok, pwede bang CS na lang po ako? Sabi niya, parang galit siya. Sabi niya, ano? Bakit ikaw yung magde-decide na isi-CS ka namin? Hindi ka dapat nagsasabi ng ganun na ikaw yung mag-decide na isi-CS ka. Dahil kami yung mag-decide at sasabihin namin sa'yo na isi-CS ka namin. Sabi ko, Dok, please, hindi ko po talaga kaya yung sobrang sakit na. At gusto ko na ilabas yung baby ko. Para po safe siya, sabi ko sa kanya. At hindi siya sumagot, umalis. Maya-maya, may pumunta na naman doon. Ang sabi niya, ng isang nurse, nurse ba yun or OB, sabi niya, ma'am, tumagilid ka para mag-ano yung bata. Yun, tumagilid naman ako. Pero wala pa rin. Tapos nung umilab ng isang beses, ng sobrang sakit talaga, gusto ko na talagang ipupush ko talaga. Sabi niya, sige ma'am, push mo. Bibilang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push! Sabi niya sa akin. So yun. Pinupush ko. Pero wala pa rin. Maya excuse me. Dumating na naman yung doktor na sinabihan ko na magpapa-CS. Sabi niya sa akin, sige ma'am, pumirma ka dito. Isi-CS ka namin. Yun. Pumirma ako. Hindi ko alam kung anong sinulat ko doon yung perma ko at yung pangalan ko. Hindi ko na namalayan dahil nanginginig na yung kamay ko. Wala akong lakas. Kasi pagod na ako iire ng ilang oras na malayo pa naman pala yung baby ko. Tsaka hindi nila na namamaga yung cervix ko. Kaya hindi nakalabas yung baby ko. So yun, di na lang ako sa maya dinala ako doon sa operating room. Doon nilagyan ako ng oxygen, nilagyan ako ng dito sa braso ko yung blood monitoring. Tapos nilagyan ako dito ng dalawang parang aparatos na pinapadikit na dumidikit dito sa atin. Yun. At saka ini-injectan na nila ako ng anesthesia. Dalawang anesthesia yung ini-inject sa akin. Yung hindi mo maramdaman yung sakit at saka yung pangpatigil ng hilab sa tiyan ko. Kaya yun. At sa time na yun, nasa last stress na ata ng umaga, wala pa yung doktor at laging humihilab. Hindi, natigil na yung hilab nun. Natigil na yung hilab kasi ini-inch ka na nga ako. Kasi wala pa yung doktor din doon. Maya may dumating na yung doktor. At saka yung mga gamit na pang CS is nandyan na sa tabi ko, sa gilid ko. So, yung may malaking ilaw sa taas ng hinigaan ko, dalawa, is tinignan ko. Kasi may harang dito sa may harang yan. Naharangan nila dito. Hanggang dito, harang. Tapos, tinignan ko yun doon, kahit nakahiga ako ganyan. Pero nakita ko pa rin ang ginagawa nila sa tiyan ko, kung ano ginagawa nila. Maya is kinakat na nga nila yung tiyan ko. At maya
kung ano yung naisip ko. Sabi ko, baka ano nangyayari sa akin. Kaya nagdasal na lang ako. Pinipit ko yung mata ko at nagdadasal ako. Nasabi ko, Lord, tulungan mo po kami ng anak ko na maligtas po kami. Yan ang dasal ko. Maya-maya, mga ilang minuto, is naririnig ko na yung iyak ni baby na nakalabas na pala siya at kinausap na siya ng doktor. At saka, pagkatapos nun, nilinisan nila ako, tinatanggal na yung ano ko. Nakita ko pa rin na na kung ano ginagawa sa akin. Saka parang tapos na sila, tinanggal na lahat, nilinisan na, tinahi na nila at nararamdaman ko talaga yung pagtahi nila sa chat ko. Yun. Kasi dahan-dahan yung anesthesia bumabay. Kaya nararamdaman ko yung hanggang dito na sa pusod ko, nararamdaman ko yung pagtahi. Pero hindi ko nararamdaman yung sakit. Yung galawan lang ng mga kamay nila is nararamdaman ko. Pero yung sakit hindi. Tapos nun, may catheter na ako, may isang bed na nakaabang dyan sa gilid ko na ready na itatransfer na ako sa isang room. Ngayon, pag transfer ko doon, binihisan na ako nila ng 2 nurse, ng diaper at saka ng gown. Binihisan na nila ako doon. Tapos nung nakatransfer na ako, dinala nila ako doon sa isang room na doon ka maghintay before ka dalhin doon sa recovery room. Na ilang araw ako doon, isang araw, isang gabi. 2 araw at isang gabi kasi 2 ako nanganak ng madaling araw. Tapos nadala ako doon sa recovery room is 4 na ng hapon. Yun. Tapos hindi nagtapos doon, Ma'am Shi. Katapos doon, nung dinala na ako doon sa loob ng recovery room, nakahiga na ako doon. So ang ginawa ko is natulog ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Humingi ako ng pain reliever. Hindi ba nila ako binibigyan kasi wala nga yung doktor. At saka may time sila na ipapainom or i-inject sa'yo. So na-injectan ako doon ng antibiotic at saka yung pain reliever is nasa 4 o'clock na ng madaling araw. Yun. So yung sakit na nararamdaman ko is medyo nawawala kasi nakaano ng antibiotic saka pain reliever. Yun, nakatulog ako ulit. Buti kaya andyan yung nanay ko. Siya yung nagbantay kay baby. Maya-maya, pagka umaga is marami ng doktor na pumunta doon, sinitcheck yung mga bata. So, hindi ko pa napansin yung diaper ng baby ko is hindi ko pa nabihisan mga 5 ng umaga. Wala pa akong nakikitang dugo kasi ano lang, poop lang niya yung nandoon. Pero hindi ko sure na parang meron na ata yun kaso naanuhan siya ng poop na. Kaya yun. Katapos nun, mga ilang araw na, napansin ko yung diaper ng anak ko is may dugo. Tsaka nakita ko yung ari niya, may parang pulbo na pink na nakita ko doon sa ari mismo. Kaya pinakita ko sa doktor, pinipicturan ko, pinakita ko sa doktor na yan. Ngayon, ang sabi ng doktor is na magkukulik ng ihi doon sa plastic bag na maliit yung pangkulik ng ihi. CM ata yung pangalan nun? CM, SM. Ano basta?
Basta yun yung nireseta niya na ano, tapos pinabili ko sa nanay ko sa baba. Yun, binili agad ng nanay ko at nagkukulat ko ng hihi. So, sa madaling salita, is may resulta ng lumabas. Binasa sa akin, pinakita sa akin ng orthopedya na yan ang result, na may infection yung anak ko. So, yun, ang sinasabi niya is bibigyan niya ng antibiotic ng 7 days. Sabi niya. So, sabi ko, okay. Sabi niya. Nag-start na inaanuhan siya ng antibiotic is noong 7. May 7. Yun. Mga ano na tayo? Mga May 9, sabi niya sa akin is yun naman na may nakita man daw talaga kami na may bacteria yung ano ng anak ko. So, kailangan niya ulit mag-collect ng ihi for sure na kung ano talagang bacteria yung nasa ano ng anak ko. At ang sinabi ko, okay. Pero, ang sinasuggest na ikukulik sa ihi ng baby ko is yung catheter. Kuhaan niya ng dugo, kuhaan niya ng ihi via catheter. So, pinag-iisipan ko, maya-maya, nung bumalik siya, sinabihan ko siya, sabi ko, hindi ako mapayag na kuhanan siya ulit ng ihi na idadaan sa catheter. So, parang, iba yung ano ng pedya, nagagalit ata siya or what, hindi ko maintindihan. So, pinapapirma niya ako ng waiver. So, nagpirma din naman ako agad. Ngayon, wala na yun. Doon na, wala kami sa ano, wala na. Tsaka patuloy na yung inject sa kanya. Sa isang araw, 2 turok, magkabilaan yun. At sa madaling araw is isa. So, bali, sa isang araw, sa 24 hours na yan is 3 inject yung matatanggap niya. So, times 7 days. So, nakailang inject yung anak ko. Karami. So, inaano ko naman siya. Tapos, nung sinasabi ng pedya na ano, kukuhanan nga siya ng ihi tsaka kandugo. At ang sinabi niya sa akin pala na kung ano man ang magiging result nun is pwede mong iwan si baby dito at pwede ka nang makauwi. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kung may ano, kasi hindi naman pwede na dito ka mag-stay. Saan ka mag-stay dito? I-discharge ka na. Sabi niya sa akin. At ang mas magandang gawin natin is sa Nico na lang natin siya iiwan. Di, mas ayaw ko. Bakit ko naman iiwan yung anak ko? Yun. Kasi ang iniisip ko is ang lusog-lusog ng anak ko lumalabas. Baka isa sa uli sa akin is para ng ano, wala nang lupay-pay na ba? Parang ganyan. Kaya hindi ako pumayag. Kaya yung may 2 waiver ako na pinirmahan doon kasi 2 pedya yung nag-ano sa akin doon. Kaya wala na. Inaano niya na. Sabi ng isang pedya, kung ano mangyari sa anak mo, sabihin mo doon, isulat mo doon na ganito ganyan, na kung ano mangyari sa anak mo is walang kinalaman yung hospital at walang kinalaman yung mga doctor, nurses dito sa hospital. Sabi niya. Paano ko naman isusulat? Bakit ko naman isusulat yung gano'n? Diba? Tinuturuan pa ako. So, yan yung experience ko doon sa hospital ng East Avenue. Kasi parang yung hospital ng East Avenue, sa totoo lang guys, is parang pinag-aralan kanila. Yun, parang pinag-aralan kanila doon sa hospital na yun. Pero yung ano naman nila is okay naman. Okay naman yung service nila. Kasi maayos naman. Pero yun nga, may mga ibang doktor dyan, mga nurses,
na mga masamang ugali. Sa totoo lang. Kahit maririnig pa nila yan. Kasi ito, yung video na ginagawa ko is totoo. Hindi ako nagsisinungaling. At saka, sa time na yun na nanganganak nga ako, na sobrang sakit ng tiyan ko is sinasapak ako dito sa may sa may tiyan ko, dito sa may kamay ko, at pinapagalitan nila ako. Pero hinayaan ko siya. Hinayaan ko. Basta 2 doktor yon ng OB-GYN doon sa tsaka nurse. Pagpupunta ko na ngayon, sabi niyo, is nakikita ko yung nurse at saka doktor na yun. Naalala ko. Pero hindi na ako nagsasalita. Yun. At saka, tapos noon, nang nag-ano na ako ng waiver nga, nagpapatuloy yung inject ng anak ko. Tsaka nagpapatuloy na rin process yung nanay ko na para sa bill namin. So ngayon guys, yung nagiging bill namin doon sa hospital na yun is nasa kulang-kulang 70,000. 70,000 yung kulang yung bill namin sa hospital. At saka yung gastos namin doon, hindi lang kay 10K yung gastos namin doon na nagstay ng 15 days na yung pangkain lang, bili ng sa labas, yung makakain, dalhin sa taas, ganun, mga kakailanganin ko, yun. Tapos na yun, nung makalabas na nga kami, yun, nagpapasalamat ako na nakalabas na kami, dumating na kami dito sa bahay. At sa time na yun is mga ilang araw ata yun na yung yung tahi ko is may lumaki na parang nana yung loob na parang ganito kalaki, bilog na ganyan kalaki na tumubo dito sa may binuhulan ng tahi. Yun, hindi ko alam kung ano tawag dun tsaka yun nung nakita ko siya, para siyang hinog na kamatis, mapula siya, tapos parang may tubig sa loob. Yun. Tapos yung mga ilang araw ata, nilagyan ko siya ng gasa, nilinisan ko, talagang pinahigpit ko talaga yung ng binder. Nung natulog ako, hindi ko na malaya na pumutok pala siya. Maya nakita ko, pagtingin ko sa bakit basa yung gasa? Yung pala, pumutok pala yun. Parang nana ata yung loob. Kaya yun, nagtataka ako, kaya natatakot ako. Pumunta ako ng hospital, sabi niyo is, lagi naman sinasabi sa akin na reschedule ka ma'am, balik ka dito bukas, madaling araw, alas 4, alas 5, ganun. Ipagdating ko doon, sasabihin naman ako reschedule kasi puno na. Anong magagawa ko? Wala. Ngayon, umuwi na naman ako sa bahay. Wala na akong magagawa. One day, maghintay na naman na ibang araw para pumunta na naman doon. Nung last nung pupunta ko is nung mismo doon sa naubusan din ako ng slot. Hindi na rin ako nabibigyan ng number. So pumunta ako doon sa taas sa OB room na hindi ako ng number doon pero hindi ako binibigyan. Sabi naman nung isa, yung doktor na yun is yung kasama nung doktor na isa na yung dito sa tiyan ko, na nagsapak sa tiyan ko. Yun, kaya sabi niya sa akin, reschedule daw. Hindi na ako bumalik. Hanggang ngayon, hindi ako bumalik ng hospital para ipacheck yung tahi ko. Hanggang sa gumaling na siya. Nilinisan ko na lang siya ng maayos. Yun guys, yung story natin.
yung naranasan ko sa aking CS section na sa S Avenue. Yan. So, sa hindi pa tayo magtatapos, ulitin ko. Thank you so much for watching. God bless, and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell para ma-notifies kayo sa susunod na video ko. Bye!